2 buwan na pong mahigit ng mainit na pinag-usapan itong maanomalyang flood control funds at flood control program. Not to grab anything from anyone or not to attribute anything to me or to Congressman Sid Ungab or to President Rodrigo Roa Duterte, but if you may recall, as early as last year, nagpahayag na po kami ng protesta dito sa maanomalyang 2025 proposed national budget. In fact, January of this year, 2025, nag-file na po tayo ng kaso sa Korte Suprema na hinihiling na sa petisyon natin, hinihiling natin na ipawalang bisa, ideklarang invalid, unlawful, criminal at unconstitutional itong 2025 national budget. Ang naging tugon po ng Malacanang, kahit daw po nabasa na ni BBM yung 4,000 mahigit pahina ng proposed 2025 budget, wala daw po siyang makitang blanco. Talagang wala kang makikitang blanco. Unang-una, hindi mo naman binasa. Pangalawa, magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ho namin. Ang blanco ho ay nasa Bicameral Conference Committee report. Kung ang titingnan mo ay yung final form na, yung General Appropriations Bill, yung panukalang batas na kanya pong pinirmahan, talaga walang blanco doon. Kaya nga ho, di ba, ang sinisigaw natin, kanino yung makakating kamay na nakialam doon sa blanco sa Bicam. Hanggang ngayon, hindi pa po nasasagot yun. Noon pa lamang, meron hong pananagutan Falsification of legislative document nga po yun Sinong makating kamay ang nagpuno ng mga blanco? Kaninong makating kamay? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o grupo sila? Kung ito po ay agad tinugunan ng kasalukuyang administrasyon, hindi na po tayo umabot sa ganitong kalunos-lunos na estado. Kaya nga po, krimen na walang kriminal. Napatunayan na, napakita na, walang dike, walang flood control program, walang flood mitigation project. Nailabas po yung pondo na bayaran ang kontratista. Pinagparte-partihan yung buwis nating mga Pilipino. Napunta sa kontratista yung kakaunti, napunta doon sa project proponent o yung congressman o yung senador, naghati-hati po yung district engineer, yung regional director, and so on and so forth. Nabayaran po lahat ng dapat bayaran. Wala pa ring kriminal. Nagbuo po nung ICI. Yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, uulit-ulitin ko, budol po iyan. Nakikita naman natin, maraming salamat regardless of your political color, affiliation, belief, creed, or association, kumikilos na po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating collective effort. Bakit kanyo? Bumibigay po sa pressure ang kahit na sinong sindikato man yan, mafia man yan, individual man yan, pagka-legitimate o authentic po yung public pressure, yung public clamor, bibigay po yan. Proof. Agad-agad sinabi ng ICI, hindi po, wag ho kayo maniniwala sa ICI. I just have to refer to their name as Independent Commission on Infrastructure kasi po yun yung kanilang pangalang ibinigay. Hindi po independent yan. Bakit? Ang nagtatag po niyan ang Marcos Jr. Administration. Ang nag-appoint po dyan ay si Bongbong Marcos Jr., si BBM. So hindi po independent yan. Pag tiningnan nyo yung composition yan, merong isa dyan na mumula dating kalihim ng DPWH nung panahon ni Noynoy Aquino. Yung isa dyan, Supreme Court Justice, na very, very close din sa isang prominenteng negosyante, closely identified with Marcos Sr. Yung isa naman, yung sa SGV, ay naglabasan na sa social media na sila pala yung auditing firm ng mga kumpanya ni Martin Romualdez. So nasaan ang independence dyan? Naoobliga na po sila, magla-live stream na po sila. Sabi nila, subalit yan po ay patuloy na pambubudol ng mga ICI. Bakit ka magla-live stream pagkatapos na ninyong maimbitan at ma-interview
o matanong si Martin Romualdez. Gaano kasagrado yung nagiging pahayag, kung meron man siya naging pahayag, baka naman kape-kape lang kayo dyan, nagbiskwit at konting green tea o Earl Grey tea o kung ano man tea. Diba? Tapos sasambulat nila, nabubuksan na daw ho nila ng live stream yung kanilang hindi po investigation dahil wala naman pong power ito, ni wala nga po itong kapangyarihang mag-issue ng subpoena. Wala pong ngipin. Huwag na pong pangil, kalabisan na po yun eh. Wala pong ngipin ng ICI, budol po yan. Yung nag-inspeksyon na nga mismo, kunwari, si BBM, hindi ba nag-inspeksyon kunwari, doon sa mga sinasabing lugar na kung saan dapat ay mayroong mga flood control programs o flood mitigation programs sa Bulacan, sa Makasaysayan at dakilang lalawigan ng Bulacan. Siya mismo nagsabi si BBM, on-site, nagguni-guni lang daw yung mga yung mga flood control projects. Guni-guni talaga. Rine-enforce mo lamang yung hallucination mo noong 2024 SONA. Nung ipinagbida mo, pinagyabang mo ng buong tikas na meron kang 5,500 flood control projects na naipatupad na, kompleto na, fully implemented sa loob lamang ng 2 taon ng iyong administrasyon. 5,500 flood control projects. Budol din po iyon. Alaunan, bumaha, umulan ng malakas, nagsabay yung bagyo, hindi ba? At saka yung masamang panahon, di ba? Bumaha po yung malaking bahagi ng ating bansa. Ang sagot niya, na-overwhelm lang daw yung kanyang mga 5,500 flood control programs. Eventually, naamin na niya, nung siya'y kunwaring nag-inspeksyon, guni-guni lang. Talagang guni-guni yun. Sa loob ng 2 taon, 5,500 flood control projects, ghost nga kasi. Sa loob nga ng 1 taon, ngayong 2025, napakadaling gawin. Ang nagawa lang nila ay 22 classrooms sa buong bansa na yan. Paano mo nabuo sa iyong hallucination, sa iyong guni-guni, sa iyong imagination, yung 5,500 flood control projects? No? So ito po, kitang-kita na natin, 2 buwan na pong mainit na pinag-uusapan ng kontrobersiyang ito, merong krimen, kitang-kita na ho nating lahat, subalit walang kriminal. Maaari din natin baliktarin. Kitang-kita na kung sino yung mga kriminal, pero tila wala pa rin silang krimen na nagagawa. Bakit? Wala pa hong nakakasuhan eh. Buo na po lahat ng gusto nilang mga ebidensya, nariyan na. Sa Bulacan, kasi yan po yung uminit eh, yung dakilang lalawigan, at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Sentro po iyan ng ghosts flood control projects. Sentro po iyan ng flood control fund anomaly. Sentro po iyan ng flood control funds kurakot. Sentro po iyan ng flood control funds corruption. No? Hanggang sa ngayon, wala yung mga personalidad na una ng mga nabanggit at bilyong-bilyong piso ang tinanggap ng kanilang distrito na flood control funds ang naimbitahan o nais-imbitahin ng ICI. Bakit? Budol ho yung ICI. At bilang Pilipino, nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng mga bumubuo ng ICI. Kausapin po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Dahil alam ko naman na hindi ho kayo lahat dyan ay hindi naging biktima ng baha. At ako'y nakakatiyak bilang Pilipino rin kayo, galit din kayo sa korupsyon. Kausapin po ninyo. You apply your persuasion at kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Ano? Maari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan.
Ano, wala pong poder ang ICI. O sapin niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Alam mo ninyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung Pangulo ng Senado, babalik daw yung dating chairman. Lokohan po ito. Sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Ano? Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung mga, nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI, pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan . In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya, hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan . Retired na. Nakapagsilbi na sa bansa, sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po nating mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Yung flood control po, matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Bahagi po sila, nagpapagamit po sila ng budol-budol makinarya. Imagine ho ninyo, yung mga kongresista at kontratista, 2 buwan na po itong mainit pinag-uusapan. Ni kalabit, wala pong kalabit mula sa ICI . Budol po yan. Nasaan na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM? Tahimik na yung SunWest Construction and Development Corporation, yung High Tone Construction and Development Corporation, yung una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King, yung Alex, tingnan ko lang po itong notes ko . Itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin, at hindi na rin po ito pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na maawa po kayo sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha. Permanente na ho . Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo paggising ninyo sa umaga, pagtapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po . Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulakenyo ho, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman ho kayo. Kanya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin ho .
2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga, miyembro sila ng BBM, yung budol-budol makinarya.